Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po sa inyo ng mga taga Davao na sumusubaybay po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. At of course, ngayon po ay gusto kong batiin si Jaire. Happy birthday sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa prayer moving the hand of God. Tayo po ay, sabi po sa John 1:12, tayo po na tumanggap sa Panginoong Jesucristo na nampalataya sa Kanya ay dinideklarang anak ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kung hindi pa natin ibibigay yung buhay natin sa Panginoon, now is the time to give our lives to Jesus. Yan po siguro yung wala nang hihigit pang magandang desisyon kesa dyan, na ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon at kilalanin at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At sabi po roon sa John 1:12, ang sino man na tumanggap sa Kanya, sino man nanampalataya sa Kanya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, pwede po tayong lumapit sa Diyos Ama. At pag tinawag natin siyang Ama, tatawagin niya rin tayong Kanyang mga anak. And sabi po sa Book of Hebrews, we can approach the throne of God with confidence. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, maaari po tayong lumapit sa ating Ama na nasa langit na mayroong confidence. Bakit po? Kasi po tayo mga anak. Now, kung ikaw ay estranghero, hindi ka pwedeng lumapit sa isang tao na basta-basta na lang. Pero kung ikaw ay anak, lumalapit ka sa iyong Ama, you can have that confidence. So, we can approach the throne of God with confidence. Sa panalangin po, we can move the hand of God. And of course, with humility. Now, yung ating pag-aaralan po ngayong umaga ay patungkol po sa Philippians chapter 4 verse 6. Last time, tinalakay natin yung Philippians chapter 4 verse 7. Now, yung naunang talata po roon, sabi po dito ni Apostol Pablo, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sa Tagalog po, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Now, marami po tayong maobserbahan sa mga talatang ito. Pero yung pinakauna po na gusto kong ibahagi sa atin, ito po, we are instructed to fight anxiety with prayer. Tayo po ay inutusan ng Biblia, primarily si Paul, sinulatan yung mga taga-Pilipos, mga mananampalataya sa Philippians, na huwag kayong mabalisa. Now, ito po ay isang principle sa Bible na pwede nating i-apply sa panahon natin ngayon. Na pwede pala nating labanan yung anxiety, yung kabalisahan, yung takot, yung tension, yung magulong isipan, yung restlessness. Alam niyo po, pag meron kang anxiety, yun yung hindi ka mapahinga. Gustong-gusto mong magpahinga pero hindi ka mapahinga. Gustong-gusto mong matulog pero hindi ka makatulog. Ang dami mong iniisip. And sabi po dito sa mga talatang ito, we can fight anxiety. Pwede pala nating labanan ng anxiety. Kaya sabi dito, wag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit ano pang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kabalisahan o masyadong pag-aalala. Kahit ano pa yun, sabi ng mga talatang ito, dalin mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. Sabi dito, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ibig sabihin, pwede nating daanin sa panalangin. So we are instructed to fight anxiety with prayer. Pangalawa po, the first benefit of prayer is peace of heart and mind. Sabi po ng verse 7 itong Philippians chapter 4, Puntahan po natin verse 7. Ano daw yung resulta kapag nilabanan natin yung anxiety, yung kabalisahan sa pamamagitan ng pananalangin? Ito po, and the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Bakit hindi maabot ng pag-iisip yung kapayapaan ng Diyos? Kasi ito yung tipong nasa gitna ka ng sobrang dami mong dahilan para mabalisa.
so much fear, uncertainty, stress, yung kaliwat kanan yung problema mo, no? Pero may kapayapaan ka. Hindi mapaliwanag ng tao yun eh. Hindi mapaliwanag ng isipan yun eh. Na meron kang ganung kapayapaan sa gitna ng bagyo at unos ng buhay. So yan po yung kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So yung unang benefit po ng panalangin ay kapayapaan ng puso at ng isipan. Kaya mga kapatid, no, meron ka bang isipin ngayon? Meron ka bang problema? Problema mo ba pinansyal? Problema mo ba yung relasyon? Meron ka bang mahal sa buhay na kagalit, kaaway ngayon? Yung anak mo ba suwail? O ikaw ba na-offend mo yung isang tao? Mga kapatid, the first benefit of prayer. Pag dinala mo lahat ng itong alalahanin na to sa Panginoon, ang unang benefit nito, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Kapayapaan ng Diyos na maggagwardya. Tinalakay natin yan last time, no? Sentinel. Gagwardyahan niya yung puso natin, yung isipan natin, upang tayo magkaroon ng kapahingahan. Now, pangatlong katuruan po, prayer is not a command, but letting God know. Yung panalangin po, hindi po ito parang, inuutusan mo yung Diyos. Minsan kasi may ganun tayong concept, no? Na para bang yung Diyos ay genie. Ito yung request ko, Lord. Saan mo sa gusto, do it, no? Hindi natin pwedeng utusan yung Diyos na as if mas marunong pa tayo sa Kanya. Yung Diyos po, again, yung Diyos natin, no? Ito yung series natin, Moving the Hand of God. Hindi po to arrogante, ito po ay with humility. Ito po yung tinatapik natin, hinahawakan natin yung kamay ng Diyos at sinasabi natin sa Diyos, Lord, kumilos ka sa buhay ko. Tayo yung mga anak na lumalapit sa Diyos at sinasabi natin, Lord, ikilos niyo po yung kamay niyo para tulungan ako, para kumilos sa buhay ko. Tandaan po natin, tayo yung mga anak na lumalapit sa Ama. At kailanman hindi tayo magiging ama. At yung Diyos magiging anak natin na pwede nating utusan. Now, maalala nyo yung mga magulang natin, no? Minsan may makikita ka magulang, nanay, susubuan yung anak, no? Tapos sasabihin ng anak, gusto ko processed food, hotdog, longganisa, tocino, tapos sinusubuan ng gulay, no? Sabihin nung anak, ayoko po niyan. Sasabihin nung nanay, palit na lang kaya tayo, no? Ikaw na lang nanay, ako yung anak. No? May mga ganong senaryo yung mga magulang sa anak eh. Na kung isipin mo mabuti, sa relasyon natin sa Diyos, hindi gano'n, hindi pwede tayo magpalit eh. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, hindi tayo pwedeng maging ama sa Diyos. Yung Diyos laging ama sa atin, tayo mga anak. Kaya pag lumapit tayo sa Diyos, hindi pa utos eh. Laging i-represent mo sa Diyos yung kahilingan mo. At yung Diyos yung magde-decide. All the time, we present our request to God and God responds to us. Yung Diyos yung bahala. He is the sovereign God. Kaya po, pag tinignan niyo po yung talata natin dito, sabi dito, do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip sa lahat ng bagay, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ibig sabihin yung ating mga kahilingan, ipapaalam natin sa Diyos. At yung Diyos ang magdi-decide sa ating mga buhay. Again, balikan natin tong tema natin, no? Moving the hand of God. Yung anak ko, yung kamay ko, dadali niya sa rep. Hihingin niya yung isang bagay na hindi niya maabot doon. Pero ultimately, ako magde-decide kung para sa kanya yun o hindi. Ganon din sa Diyos, no? When we pray, we're moving the hand of God. Sinasabi natin, Lord, kumilos ka sa buhay ko, pero kayo ang bahala. Ito ang kahilingan ko, Lord. May problema po ako. Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa pinansyal, problema sa kapatid, no? Problema sa trabaho. Pero ang Diyos ang magdi-decide. Dahil siya yung Diyos Ama na nasa langit. Na siyang nakakaalam kung anong pinakamainam sa atin. So, ito lang po ay ilan lang po sa mga katuruan na pwede po nating makuha rito. And by the way, marami po to, no?
prayer, supplication. Pag sinabi natin supplication, ito yung pinapanalangin mo naman yung ibang tao. Thanksgiving, pasasalamat. So tayo po dumako sa application. Number 1 po, ito po mahalaga po mga kapatid para sa bawat isa sa atin. No? Have a 30 to 60 minutes appointment with God. Alam niyo po, para maiwasan yung disappointment, every day you must have an appointment with God. Kasi kaya tayo madalas na di-disappoint, dumidiskarte tayo ng sarili natin eh. Na walang konsulta sa Panginoon, walang guidance sa Panginoon, walang tulong ng Panginoon. Kaya po napakalaga nung meron kang appointment with God para throughout the day na ialay mo yung bawat activities mo sa Panginoon. Wala kang iniiwan na activities na sarili mo lang. Lord, isang buong araw to sisimulan ko para sa inyo. Kaya maganda yung simulan natin araw natin na meron tayong appointment with the Lord. Sabi nga ni Martin Luther, no, sobrang busy ko ngayong araw, napakadami kong gagawin. Kaya kailangan kong spend yung first 3 hours ko sa pananalangin. Isipin nyo yan, no? Ganun yung mentality. Common mentality ng marami, napaka-busy ko ngayon kaya hindi muna ako magpe-pray. Hindi muna ako makikipag-appointment with God, makipag-fellowship and communion with God. Maling-mali po eh. The more na nagiging busy ka, the more na dapat mas lalo kang nagkakaroon ng appointment with God. Mas lalo kang dapat nagkakaroon ng communion, fellowship with God, nagbabasa ka ng Bible, dinudulog mo sa panalangin lahat ng iyong mga gagawin. So, isang challenge po sa bawat isa sa atin, no? Have a 30 to 60 minutes appointment with God every day. Kung ayaw mong ma-disappoint sa buhay, umpisahan mo yung appointment with the Lord. 30 to 60 minutes. Ito po yung suggestion ko, no? Personal communion with God. 5 to 10 minutes, praises, pasasalamat sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, pwede kang mag-play ng music. 15 to 30 minutes, devotion and Bible reading. Kung gusto mo, 15 minutes lang. Gusto mo, 30 minutes. Nasa sa inyo po yan. 10 to 20 minutes, panalangin. Ito na yung Philippians 4:6. Yung may pananalangin, pasasalamat, supplication, petition, request. Tapos gamit po tayo ng journal. Ayan. Total po yan, 30 to 60 minutes a day. So, of course, sa inyo po yan. Bahala po kayong paano nyo po gagawin. So, number 2 application po, use a devotional and prayer journal. Maganda po kung meron tayong sinusulatan na notebook na doon natin sinusulat yung mga natutunan natin sa Bible. Tapos doon na rin natin sinusulat yung mga prayer requests natin. Pati yung mga answered prayers, dyan na rin nakasulat. So, use a devotional and prayer journal. And number 3 po, move the hand of God by being consistent in prayer. Lagi po nating tinatapik ang kamay ng Diyos na, Lord, kumilos ka sa buhay ko. Araw-araw, disiplina po yan. Move the hand of God by being consistent. Tuloy-tuloy. Sabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Manalangin ka ng walang puknat. No? Puknat, ano ba? Tama bang word yan? Manalangin ka ng walang patid. No? Laging tuloy-tuloy ang iyong pananalangin. Bakit? Kasi all the time, lagi tayong may dapat idulog sa Diyos. Hindi po nauubos yan. So, move the hand of God by being consistent in prayer. Kaya mga kapatid, nawa, no? Lahat po tayo, magkaroon po tayo ng disiplina ng pananalangin. Yung may time tayo to pray for other people, to thank the Lord, to worship the Lord, magbasa ng Bible, and present our request to God. Now, para naman po sa ating discussion, why is consistency crucial in our prayer life? Bakit napaka-crucial or very important yung consistency sa ating buhay pananalangin? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Lord, you have commanded us to fight anxiety caused by fear, uncertainty, stress, doubt, and all other worries of life. Lord, sinabi niyo yan sa banal na kasulatan. Labanan namin ang kabalisahan sa pamamagitan ng pananalangin. Please let us win the battle by putting our trust in you. Give us peace and victory. May your peace guard our hearts and minds in Christ Jesus. Please grant me the discipline
to set aside time for prayer and devotion every day. Give me hunger and thirst for you. Bigyan niyo po ako ng matinding pagkagutom at kauhawan sa inyo. Let me commune with you regularly. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na ito, si Sister Romela Rosalie and Rubilin. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.